Nag-iiwasan. Yan ang unang pumapasok sa utak ni Bianca nang hindi sinasadyang mapadpad ang paningin niya kay Daniel. Naisipan kasi niyang maglinis sa sulok ng gym dito sa mansyon at mukhang mali yata ang kanyang pinasukan dahil kasalukuyang nag-workout ang kanyang asawa. Lantaran ng kapawisan nito sa matipunong likod at bakat na bakat din ang muscle nito tuwing binubuhat nito ang mabigat na barbell. Isang madiing lunok ang pinakawalan niya. Masyado na ring mahigpit ang pagkakahawak niya sa dalang walis tambo at sa bitbit niyang dustpan. Naghihiwalay na ata ang utak niya. Yung isang bahagi ay sinasabing ituloy ang paglilinis at ang isa naman ay sinasabing umalis na sa lugar na iyon. Pero hindi maikurap ni Bianca ang mga mata niya nang makitang nakatingin na pala si Daniel sa kanya. Ngayon lang niya naalala ang malawak na salamin sa harap na sakop ang buong silid. Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang natuklaw ng ahas at parang instant nakakita siya ng napakaraming alikabok sa loob ng gym at panay ang pagwawalis niya. Siya na talaga ang hibang. Bakit ba kasi hindi niya naisip na nandito si Daniel sa gym? Dapat lumabas na lang siya kaagad. Nahuli na naman ba siya? Panay ang yuko niya hanggang sa maramdaman niyang nasa harap na siya ng salamin. Naalala niyang may dala din siyang pamunas, kaya dinamay na rin niya ang salamin. "What are you doing?" Napatingin kaagad siya kay Daniel na ngayon ay nakataas ang isang kilay at manghang-mangha sa gagawin niya. "Naglilinis, hindi mo ba nakikita?" Asik niya at hindi iniwasang mapatingin sa mata nito. "I know you're cleaning, but you can do that when I'm done." Agad niya itong binalingan at saka inirapan. Wala sa sariling napahigit siya ng hininga at pinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya pinansin si Daniel. Patuloy lang siya sa pag-spray ng water sprayer at pinupunasan. "Akin na nga yan!" Wika ni Bianca nang biglang awatin siya ni Daniel at agawin ng pamunas sa kamay niya. "Ano ba? Akin na yan!" Saka binawi niya sa kamay ng asawa ang pamunas. "Hindi ka magaling magpunas eh. Ako na." Angil naman ni Daniel sa kanya na halatang mas mataas ang naaabot sa pagpupunas. Inirapan na lang niya ito nang wala na siyang magawa dahil tuluyan na nitong naagaw ang pamunas sa kanya. Natutop din niya ang bibig ng taasan siya ng kilay ni Daniel. Parang sinasabi nitong wala siyang alam. Kaya mabilis siyang nag-spray at ito naman ang nagpupunas. Spray lang siya ng spray nang maramdaman niyang nakaharap na pala si Daniel sa kanya. Nakakunot na ng sobra ang noo nito. Nakita din niya ang abs ni Daniel. Gawa ng basa nga ito dahil sa walang puknat na pag-spray niya. Nanlaki ang mga mata niya. Saka napunta sa sprayer ang paningin niya. Naubos na nga ang laman sa kakaspray niya na inakala niya ay sa salamin pa rin nakatutok na kay Daniel na pala. Parang gusto na lang niyang kainin ng lupa ngayon. Mabilis namang nagtanggal ng damit sa katawan niya si Daniel. Oo na, siya na talaga ang hibang. "Sorry, hindi ko sinasadya." Nakatakip sa mukhang hingi niya ng paumanhin. Sa bayuko ni Bianca. Hindi niya magawang tingnan o salubungin man lang ang klase ng titig nito. Inaantay na lang niyang bulyawan siya ni Daniel dahil sa galit. Napaangat siya ng tingin dito nang makitang hindi ito kumibo. Agad nagtama ang mga paningin nila. Huling-huli niya ang pagyuko ni Daniel sa kanya na kinagulat niya ng husto. Kaya napaapak siya sa walis, dahilan kung bakit bigla siyang nawala ng balanse. Wala sa sariling napahawak siya sa balikat ni Daniel. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ng asawa at agad siya nitong nahuli sa bewang niya at naagapang matumba sila pareho sa bawat isa in that awkward position. Nakasuporta si Daniel sa kanya. Magkahinang at walang may balak mag-alis ng tingin sa kanilang dalawa. Nakakadala ang pamumungay ng mga mata ni Daniel na ngayon ay parang kinakabisado lahat ng parte ng pagmumukha niya. Nakaagad nagpapukaw sa kaisipan niya. Parang agad na himasmasan si Bianca at dumistansya sa lalaki. Tumikhim din si Daniel at iniwan siya doon. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga abobot na dala niya at hinay-hinay na naglakad sa harap nito. Isasarado na sana niya ang pinto ng gym nang pahintuin siya ng asawa. Mabilis siyang humarap dito na ikinagulat niya dahil nakasunod na pala ito sa kanya. Saka walang pagmamadaling inihagis nito sa pagmumukha niya ang nabasang sando nito. Napakurap si Bianca sa ginawa ni Daniel. Mabilis niyang naalis ang sando sa pagmumukha niya. Mahahampas na sana niya ito ng saktong na isara na nito ang pinto. Naipilig na lang ni Daniel ang ulo. Konting-konti na lang ang pagtitimpi na meron siya. Alam niyang hindi pa handa si Bianca.
At sa tuwing nakikita niya ito ay nahihirapan siya kagaya na lang kanina. Sinadya niyang magpresenta dahil konting-konti na lang ay makikitaan na niyang babae. Naka-floral na naman kasi ito na damit na hanggang hita. Aaminin niya, napakaganda ng view niyang iyon pero hindi siya mananamantala. Magagawa naman nila ang bagay na yon. Pero ito ang manghihingi ang magmamakaawa sa harap niya. Hindi naman sa aakitin niya ito pero parang ganoon na nga. Napapangiti na lang siya nang maalala ang tagpo sa swimming pool. Alam niyang konting panahon na lang ay mahuhulog na rin ito sa bitag na ginawa niya. Woman desires him. No one would want to turn him down. Lalo na kapag siya ang nagpapakita ng motibo. But with Bianca, inaamin niyang medyo mahirap amuin ang asawa. Paano kaya kapag nasa kama na? Madali lang kaya nitong matututunan ang mga bagay na ipapagawa niya rito? He knows Bianca is a good observer. At base sa mga kinikilos nito, mukhang wala pa itong karanasan. In which mali pala siya nang husgahan niya ito last time na nahuli niya ito sa kanyang silid. Nangislap ang mga mata niya sa kaisipang kung sakaling may maganap na sa kanilang mag-asawa. Kasalanan talaga ng junior niya dahil sa dinami-raming babae naman sa mundo, bakit si Bianca pa talagang natipuhan? Nakalimutan na rin niya kung ano nga ba ang pakiramdam nang makasama ang wala pang karanasan. Kasi naman ang lalaking katulad niya ay ayaw sa ganon dahil madalas matagal ang mga itong lumimot. Kaya takot siya sa walang karanasan. Pero pagdating kay Bianca, wala siyang aatrasan. Isa pa, kasal sila. Napapailing na lamang siya sa mga naiisip niya. Matapos ni Daniel sa gym ay naisipan niyang mag-prepare ng dinner. May hinahanap ang panlasa niya. Maliban kay Bianca ay nag-crave siya bigla ng beef steak. Mabilis niyang tinungo ang kusina ng pamamahay niya. Pero ibang nadatnan niya. Everything is ready actually. Yung pagkain na gusto niyang kainin ngayon lang ay nakahanda na. Nakakatakam sa paningin ng beef steak. Pati mismo ang naghanda at nagluto ay nakakatakam rin. Napangiti siya. Napalunok siya lalo nang makita ang kasuotan ng asawa. He inhaled deep. "All right, what's the occasion, sweetheart?" He managed to say nicely na may kasamang lambing sa tono. "Nothing, it's just that it's our second month today." Nakangiting sagot naman ni Bianca sa kanya at pinaghila siya ng silya at naupo siya roon. Parang agad nakakita ng umiilaw sa ibabaw ng ulo ni Bianca si Daniel. Mukhang nasa mood ang asawa. Mabilis nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing hinanda ni Bianca and he can't deny na masasarap ang lahat ng yun. Buong akala niya noon ay spoiled brat ang babae at walang alam sa gawaing bahay. Aside from her beautiful face and stunning curves, wala nang ibang nagpakuha ng atensyon niya. At ito ngayon ay nagpapakilig sa kanya na parang hindi niya maintindihan. Maybe, nadagdagan lang ang paghanga niya. Hindi nga siya nagkamali na pinakasalan niya ang babaeng kaharap niya ngayon, maliban sa totoong pakay niya rito. Kasalukuyan silang nasa salas ngayon. He asked her to share some wine with him and also as a way to end the night together. Mabuti naman at hindi tumanggi ang kanyang asawa. He chose Bourbon. Alam niya ang ibang klase ang tama nito sa kanya at malalaman niya mamaya kung ano ang kay Bianca. He is secretly celebrating for winning against her. Naaamoy na niya ang tagumpay. "Alam kong naging busy ako sa negosyo at inaamin kong hindi kita napagtuunan ng pansin. And I wanna grab this opportunity para mas makilala natin ang isa't isa, Bianca." Panimula ni Daniel. A quick smile was formed around Bianca's lips. Aside from that, she is also blushing. Her cheeks were crimson red and he finds it very cute. Ano ba yan? Why would he felt this kind of attraction towards her? Umiling siya. Iyon ay marahil hindi ito naginarte ngayong gabi at mukhang mapagbibigyan na siya nito sa kanyang munting hiling at matatapos na rin ang kanyang kahibangan. That's the major conclusion he comes up to mind. Agad siyang nagsali ng bourbon sa wine glass ni Bianca at iniabot sa asawa. Nagsalin din siya sa sariling baso. And look at her with his glistening eyes. "Come on, let's cheers." Ninitian naman siya ni Bianca. They clanked their glasses together at sabay na uminom ng lamanon. Gulat si Daniel nang iisang lagok ng iyon ni Bianca. "Actually, I have some favor to ask tonight." Sambit ni Bianca na nagpaangat ng kilay ni Daniel. Pang-apat na nila iyon pero normal pa itong magsalita. What's going on?
Mukhang siya atang naisahan. Mabilis nitong inisang hakbang ang pagitan ng upuan nila. Magkatabi na sila ngayon. "What do you want? Tell me." Hamon niya sa asawa na ngayon ay isang di pa na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Tiningnan siya ni Bianca gamit ang mas pinapungay nitong mga mata at dahan-dahan nitong nilapit ang sarili sa kanya at bumulong malapit sa tenga niya. "I'll be on your bed tonight, but let's end this marriage after." Natigilan sandali si Daniel. Tila bumagsak ang mga panga niya. Tama ba ang pagkakarinig niya ngayon lang? She's saying he can have her, but in one condition: they'll end their marriage. Napakurap siya at kumunot ang noo sa harap ni Bianca. Naiinis na siya. She is really testing his patience. Agad na ningkit ang mga mata niya at pabagsak na inabot sa misita ang baso ng alak. This woman, hawak na siya sa leeg pero ito pa ang may lakas ng loob na magdemand sa kanya? Mautak ito. Manang-mana sa ama nitong tuso rin pagdating sa mga negosyong pinagkasosyohan nila. Pwes, hindi siya magpapatalo rito. She started this Cold War, so be it. Mabilis na napatayo si Daniel sa kinauupuan niya. He shouldn't bargain his desire over her favor dahil alam niyang matatalo siya. He can't control his feelings. Negosyante siya. Kaya alam niyang how risky it looks like. Ngayon napatunayan ni Daniel, mukhang may komunikasyon pa rin ito sa ama nito. Naalala niya noon na awa siya sa babae dahil basta-basta na lang itong inialok sa kanya ni Gerald. Nasa kasino sila ng mga oras na yon at natatalo na niyang matanda. Pero nung nilabas nito ang picture ni Bianca, nakaramdam siya ng kakaibang kaba na kailangan niyang tanggapin ito sa pamamahay niya. Noon pa man, hindi ugali ni Daniel lang magtiwala kaagad sa ibang tao. He chose only few and the best people to be on his circle. Kaya hindi niya inakala na ganun-ganun na lang at mahahawakan niya si Bianca ngayon. That couldn't happen. Lakas naman ang loob nito. He cursed. Pabalibag niyang naisara ang pinto. Malamang, pinampain ni Gerald si Bianca para mas lalo siyang mahibang dito. Para makautang na naman ito ng pera sa kanya. He shouldn't have trusted that man. Sa salas, Bianca tried to redeem herself. Hindi niya maikubli ang kaba. Kabang kanina pa niya kinikimkim. Kapag pumayag si Daniel, it will be good. Good in the sense na makakaalis na siya sa bahay ng asawa. Kahit ang kapalit nun ay siya mismo. Yung iniingatan lang naman niyang mawawala. Pero tao pa rin naman siya pagkatapos nun. Saka mag-asawa naman silang dalawa. Inaasahan na niyang mangyayari. Una pa lang ay ramdam na niyang aalukin na naman siya nito. Kung kaya't ginamit na niyang advantage niya. Mahirap siyang malaseng. Kahit ilang alak pang ipainom sa kanya, that won't affect her. Hindi niya rin alam kung bakit, but it is her charm. Madalas siyang isama dati ni Gerald sa mga pagtitipon bilang pain upang makakuha ng matitinong negosyante na maaaring utangan dahil patapon na at nalulugi na ang negosyo ng matanda. Madalas siyang iuwi dati ng mga mayayamang negosyante, pero marahil sa kakayahan niyang hindi tamaan ng kalasingan, nagagawa niyang masagip ang sarili. Napahinga siya ng malalim ng maalala ang mga kahindik-hindik niyang karanasan. Naiintindihan naman niya si Daniel. Alam niyang sarap lang ang hanap nito sa kanya, kaya ipampapain niya rito ang sarili niya. Kailangan na niyang makalayo dito. Sa tuwing nakikita niya si Daniel, nanginginig ang tuhod niya. Halatang kusa nang bumibigay ang katawan niya rito. Hindi niya hahayaang puso ang manaig sa kanya. Hanggang sa huli, dapat utak ang pagaganahin niya. Una sa lahat, wala siyang kamuwang-muwang sa mga ganyan. First time niya ring may makasama at nakakausap na lalaki na may kakaiba sa utak at gusto ng honeymoon agad. Napahigit ng mahabang hininga si Bianca nang maramdaman ng maiinit na titig ni Daniel sa kanya. Nakakot ito at mukhang aalis. Sa ano naman kaya ang lalaking ito? Halos 5 araw ding pumirme si Daniel dito sa bahay niya, which is madalang lang talaga nitong ginagawa. Napatikim siya nang dumaan ito sa gilid niya. Naramdaman niya ang pagbukas-sara ng main door at sunod-sunod na revolusyon ng sasakyan nito. Napahinga na lamang siya ng malalim at sinimulang linisin ang mga nakakalat na bote ng alak. Nagising si Bianca ng bandang madaling araw. May naririnig kasi siyang mahihinang salita. Napatingin siya sa orasan sa dingding. 2:00 na pala ng madaling araw. Huwag naman sanang may multo dito ngayon at nagpaparamdam sa kanya. Naalala tuloy niya ang kwento ng mga kababalaghan na nangyayari tuwing 2:00 ng madaling araw.
Kasi ito daw yung oras kung saan malakas ang energy nilang magparamdam. Tapos naalala niyang siya lang mag-isa dito ngayon. Dahil wala si Daniel, wala rin ang mga katulong na maaari sana niyang hinga ng tulong. Naisipan niyang magtalukbong dala ng takot. Pero lumalakas lalo ang ingay na nagmumula sa kaharap na kwarto. Ibig sabihin, mula iyon sa kwarto ng asawa. Napabangon si Bianca at nilakasan ang loob niya. Naghanap siya ng bagay na maaaring maipamalo. Luckily, may baseball bat sa may sulok ng kwarto niya. Kapag sinuswerte ka nga naman, mukhang makakasakit siya ng multo ngayong gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto niya at pinihit iyon at sinisiguro niyang walang magagawang ingay ang bawat paghakbang niya. Nakalabas na siya ng pinto at tama nga siya. Sa kwarto nga ni Daniel nagmumula ang may hinang ingay. Gawa ng hindi iyon na isara ng maayos. Anong kababalaghan kaya itong nangyayari at may nagmumulto sa kwarto ni Daniel? Hindi naman siya matatakutin. Basta hindi lang siya gugulatin. Sinilip niya mula sa siwang ng pinto, pero wala siyang nakikita gawa ng kadiliman ng buong silid. Nagdesisyon siyang pasukin ang kwarto mula sa pinto. Success, dahil tahimik siyang nakapasok. Yung mahinang alulong kanina, naging kakaiba at parang dalawang tao. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at mabilis na nakapa ang switch ng ilaw sa gilid. Napunta kaagad ang paningin niya sa bandang sofa nito. Kung saan nangyayari ang maaksyong kababalaghan, kung saan may isang babae ngayon ang nasa tabi ni Daniel. Kasalukuyang panloob lang ang suot nito. Dumako ang paningin niya kay Daniel na ngayon ay gulat na gulat din nang makita siya. Mabilis nitong inaalis sa tabi niya ang babae. Laglag ang babae sa sahig, habang agad namang inayos ng asawa ang pagkakabukas ng zipper ng pantalon niya. Aray naman Daniel! Hiyaw ng babae. Magbihis ka na, singit ni Daniel. Napalunok si Bianca sa kagimbal-gimbal na nasaksihan. Mga bastos! Hiyaw niya. At wala sa sariling ibanilibag kay Daniel ang bitbit niyang baseball bat. Mabuti na lang at mabilis itong nakaiwas. May asawa ka na pala, hindi ka man lang nagkwento. Sambat ng babaeng mukhang langupa sa alak. Sa susunod, ikukwento ko na sa'yo. Saad ni Daniel. Ano? Singhal naman ni Bianca. Dumako ang paningin niya sa babae ngayon ay nakapagbihis na kaagad at paalis na. Susugurin sana niya ito nang mahawakan siya ni Daniel sa bewang. Hindi niya maintindihan ng sobrang pagkairita. May malaking pagkakasala ang asawa niya dahil sa pagkakahuli niya nito sa akto. Tinapunan niya ng masamang tingin si Daniel. Agad naman siyang nabitawan nito. As far as I can remember, may mga damit pa rin naman kami. So asaan ang bastos doon? Pinanlisikan niya ito ng mata. Pasaway talaga. Nanggigigil niyang nilapitan ng lalaki at wala sa sariling kinwelyohan ito at nilapit kay Daniel ang pagmumukha niya. Naamoy niya ang alak mula sa hininga nito. Maliban sa nainom nila kanina, mukhang tumuloy na ito sa paglalasing. Let me remind you Daniel Medrano, hanggat nasa pamamahay mo pa ako, bawal kang magbitbit ng babae dito. Natigilan si Bianca sa sunod na ginawa ng asawa. Bigla siya nitong pinatahimik gamit ang labi nito. Siniil siya nito ng isang mapusok na halik. Parang masasabunutan niya si Daniel sa klase ng halik na pinaparanas nito sa kanya. Hanggang sa maramdaman niyang karga na siya nito sa mga bisig nito. Pero hindi man lang naputol ang halikan nila. Naramdaman niya ang pagdantay ng likod niya sa kama. Masyadong mainit ang pakiramdam ni Bianca. Nadadala siya sa halik nito at parang tinatabunan nito lahat ng takot, kaba at pagkaasar niya dito ngayon lang. Dahan-dahang bumaba ang halik ng asawa sa katawan niya hanggang sa maramdaman niya ang sandaling pagtigil ni Daniel sa paghalik. Parang kandilang biglang naupos ang apoy niya na kani-kanina lang ay sinisindihan nito. Nawala at tinapos kaagad nito ang kaligayahan na pinadama nito sa kanya. Hindi ba nito nagustuhan ang katawan niya? May mali ba sa kanya? Hanggang sa maramdaman niya ang mahihinang hilik nito. Pinanlakihan ng mata si Bianca sa tagpong iyon. Dahan-dahan siyang umalis sa pagkakadaga ng katawan nito sa kanya. Maingat siyang bumangon. Ingat na hindi ito magising. Wala sa sariling sumandal siya sa headboard ng kama. Pinagmasdan niya ang asawa. Tama nga siya, nakatulog na ito. Imagine, kamuntik na yun. Bigay na kasi siya ng sandaling iyon. Parang bigla kasing nagningas ang sarili niya sa apoy. Nadala ng mahawakan at mahalikan siya ni Daniel.
Hindi na niya nagawang kontrolin ng sarili at mabilis na tumugon agad sa halik ng asawa na ngayon ay parang gustong saktan niya ang sarili. Bakit ganoon na lang siya kadaling amuin? Galit siya sa lalaki dahil sa pagdadala nito ng babae sa kwarto nito. Pero ayun at nagawa niya pang makipaghalikan. At konting-konti na lang ay naangkin na sana siya nito. Napahilamos ng pagmumukha niya si Bianca nang makabalik sa kanyang silid. Humarap siya sa vanity mirror niya. Namumula pa rin ang pagmumukha niya. Kinaumagahan ay nagulantang si Daniel sa nakikitang malakas na agos ng tubig. Nagmukhang pool area ang kwarto niya. At sino sa palagay niyang may gawa? Napamulat siya ng husto nang makita ang ginagawa ng asawa. Na ngayon ay kasalukuyang nagkukuskos ng brush sa mamahaling sofa niya. Nanlaki kaagad ang mata niya sa nasaksihan. Lahat ng bagay na nandito sa loob ng silid niya ay collector's item. Isa sa pinakamahal na naipundar niya. Magagalit na sana siya nang mapagmasda ng asawa. Pero naagaw ang atensyon niya nang dahil sa pagtalsik ng tubig sa kanya. Basang-basa siya. Nakikita niya ang magandang mukhang nakatunghay ngayon sa kanya. Napahilamo siya ng mukha at nagdesisyong lapitan ng babae. "What are you doing to my room?" Nanggigigil na tanong niya kay Bianca. Lahat ay basa na at kama na lang ang naiwan na tuyo. Di ba dapat ang tanong, "Did you enjoy watching The View, Mr. Mendrano?" Pangaasar ni Bianca sa kanya na sinundan ng mahinang tawa nito. Napahigit na lang si Daniel ng hininga at napahilot sa sentido niya. "Huwag mo ang iniiba ang usapan," singhal niya. He formally folded his arms at pinatigas ang ekspresyon ng muka. The authoritative face, yung malakas magmando sa office nila, yun ang pinapakita niya sa harap nito. "Bakit bumabaha sa kwarto ko? Anong ginagawa mo? Nahihibang ka na?" Naiiritang tanong niya. Pati carpet niya ay basa din. Ano na naman kaya ang nakain ni Bianca? Mukhang malala ang tama nito ngayon. "Hindi mo ba nakikita? Naglilinis ako. Kailangang mawala ang bahid ng kamunduhan na nangyari dito kagabi." Sabay turo nito sa sofa kung saan naalala niya bigla ang ginawa nila ni Miranda. Napailing na lamang siya. Agad ding nag-flashback sa utak niya ang pag-uuwi niya ng babae. Well, that's Miranda. Their acquaintance. Knowing that woman na may gusto sa kanya, kaya pinatulan na lang niya ito. As far as his memories are concerned, he would never do such thing na mauuna sa babae. Napatingin siya sa mamahaling leather sofa set niya ngayon ay punong-puno na ng bula ng sabon. Naipilig niya ang ulo at padabog na iniwan sa silid ang asawa. Ganito pala ito magalit, wagas pati kung maglinis. Aniya sa sarili. Inis man sa asawa ay wala siyang magawa. Magkaayos pa kaya silang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.